Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng mag-amang sina Delphine at Atong. Bata pa lang si Atong ay tumutulong na siya sa paglalako ng asin ng kanyang ama na si Delphine. Magmula nang mamatay ang kanyang asawa, ay mag-isa niya nang binuhay ang kanyang anak. Isang araw ay biglang humina ang kita nila sa asin. Hanggang isang araw ay may nakapagsabi sa kanila na meron pa silang isang baryo na hindi pa napaglalakuan ng asin. Dahil sa malaki raw ang kikitain nila sa baryong yon, pinuntahan yun ng mag-ama. Dito nila makikilala ang isang kapitan na magbabawal sa kanila na maglako ng asin sa lugar na yon. Ano kaya ang lihim na matutuklasan nila sa baryong yon? Magagawa kaya nilang matalo ang pinuno ng mga aswang na asbo? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng mag-amang maglalako ng asin. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapapalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Aba, isang sako baka mo ng asin na kailangan nyo, ha, Delphine? Dako, pambihira naman, oo. Pagkadami-dami naman nun, saan ba ninyo dinadalang mga asin? Balak po sana namin, Lolo Nilo, na maglako po dun po sa dulo ng baryo. Medyo mahina na po kasi ang bentahan sa atin ngayon eh. Saka mabilis lang po maubos ang isang sakong asin kung pupunta po kami sa mga karatig baryo. Hindi ba't halos nalibot nyo na ang mga baryo nung nakaraang araw? Baka naman malayo na ang marating ninyo niyan. Abay, mag-iingat kayo. Kahit matagal na akong nakatira sa lugar na ito, meron pa rin na mga lugar na hindi dapat pinupuntahan ng mga tao. Lolo Nilo, kahit saan naman po ako makarating, ay nasisiguro ko naman na palagi kaming ligtas. Kaya naman wag na ho kayong masyadong mag-alala. Isa pa, maglalako lang naman po kami ng asin eh. Sa tingin ko naman walang mangyayaring masama sa amin ng anak ko. Ay siya, sige na, ikaw na ang bahala. Ang sakin lang naman konting paalala lang. Alam mo naman na magmula nang makilala kita, ay hindi ka na iba sa akin. Pamilya na rin kita. Kayong dalawa ng anak mo. Teka, diyan ka muna, titignan ko lang. Nako, paano ba to, Delphine? Isang sako na lang pala ng asin na natitira sa bodega ko. Ayos lang po yun, Lolo Nilo. Ang mahalaga po meron kaming ilalako ng anak ko. Teka, Delphine, nasa na ba ang anak mo si Atong? Abe, kanina ko pa inutusan na kumuha ng sako hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik dito. Saan na naman kaya nagpunta ang batang yon? Maghintay na lamang po tayo rito, Lolo Nilo. Inutusan ko po kasing dalhin rito ang kariton nang hindi na po kami magbuhat. Siya nga po pala, Lolo Nilo. Gaano na po ba kayo katagal gumagawa ng asin? Abay, kung hindi ka magagalit, ay 40 taon na akong gumagawa ng asin sa baryong ito. Suki ko na ang lahat ng mga nakatira rito. Ikaw ba? Kailan ka ba humilig sa paglalako ng asin? Simula po ng 8 taong gulang pa lamang ako, Lolo Nilo. Naglalako na po ako ng asin. Hindi man po ako isinilang dito sa lugar na ito. Pero magmula po nang lumipat kami rito ng mga magulang ko, ay ito na po ang ibinuhay nila sa akin. Sayang nga lang po at maaga silang nawala sa mundong to. Kaya ang lahat po ng kanilang mga iniwan, ay ako na po nagpatuloy. Lalo na po
nang mamatay ang asawa ko. Mabuti naman pala kung ganun. Hindi ka nagpatalo sa pagsubok ng buhay. Pero nitong mga nakaraan na araw, medyo humina na talaga ang bentahan ng asin. Hindi ba kayo kinukulang sa panggastos yung mag-ama? Hindi naman po. Sa awa naman po ng Diyos, nakakaraos po kami ni Atong. Kayo po ba? Hindi po ba naaapektuhan ng pagawaan nyo ng asin? Hindi naman. Sadya lang talagang dumadating ang araw na mahina ang kita. Ganun naman siguro kapag dumarami na ang kalaban sa negosyo. Ay, teka nga pala, sandali lang Delphin. Wala pa ba si Atong? Tay! Lolo Nilo, nandito na po ako! Ay, salamat naman at dumating ka na. Bakit ba ang tagal-tagal mo, anak? Kanina ka pa namin hinihintay ni Lolo Nilo mo. Natagalan po ako kasi meron po akong tinulungan na kalapati. Naipit po siya sa kahoy kanina, kawawa naman po. Mabuti na lang po at nagawa pa rin po niya makalipad. Sa tingin ko po tagahatid po siya ng sulat. Nakita ko po kasi yun sa kanyang paa. Mabuti naman at tinulungan mo, anak. Saka, hindi mo ba binasa ang sulat? Naku, hindi po, tay. Hindi naman po para sa akin yun. Ang gusto ko lang po ay makatulong. Baka po kasi mahalagang impormasyon ang daladala po niya. Ay nako, pambihira talaga ang anak mo, Delphin. Manang-mana sa iyo. Masyadong matulungin sa mga hayop. Sa tingin ko, Atong, ang kalapating iniligtas mo kanina ay sa akin. Yun ang ginagamit ng anak ko para magpadala ng sulat sa akin. Hala, ay sige na. Kunin nyo na ang asin at baka tanghaliin pa kayo sa pagtitinda. Basta mag-iingat na lamang kayong dalawa, hane. Maraming salamat po, Lolo Nilo. Walang anuman yon, Delphin. Ang mabuti pa, ay saka mo na lang ako bayaran. Ipaubos nyo na muna yan. Sige o, kukunin ko na po ito Lolo Nilo. Sige, kunin mo na. Agad na yumuko ang may 40 taong gulang na si Mang Delphin para buhatin ang isang sakong asin. Inilipat niya yon sa kariton na hawak naman ng kanyang anak na si Atong. Magmula nang mamatay ang kanyang asawa, ay mag-isa niya nang itinaguyod ang kanyang anak. Mahilig din siyang gumawa ng mga agimat na natutunan naman niya sa namatay niyang si Lolo Felix. Si Atong naman, na edad 10, ay matagal nang tumigil sa kanyang pag-aaral. Sakitin kasi siya nung bata pa. Kaya ang pagtulong na lamang sa kanyang ama ang naging libangan niya upang hindi siya malungkot. Pakiramdam niya kasi ay pabigat lamang siya sa kanyang ama kapag mananatili lamang siya sa bahay. Bata pa lang ay mahina na ang kanyang baga. Kaya para hindi mag-alala ang kanyang ama, ay palagi siya nitong isinasama sa paglalako. Nagpapahinga lamang sila kapag sinusumpong na naman siya ng hika. Ayon sa kanyang ama na si Mang Delphin, ay mawawala lamang ang lahat ng nararamdaman niya kapag naibigay na sa kanya ang inaalagaan nitong agimat. Maya-maya pa, habang tinatahak nila ang daan sa mabatong kalsada, ay umalingaw-ngaw na ang sigaw ni Atong. Asin! Bili na po kayo ng asin, mga suki! Bili na po kayo! May asin na po ulit kami! 10 piso lang po ang isang takal sa baon ng nyog! Murang-mura na po! Baon ng nyog ang kinagisnan nilang kagamitan para sukatin ang ibinibenta nilang asin. Habang naglalakad, ay panay din ang sigaw ni Delphin. Ang baryo ng Bunti ay sagana sa alamang o maliliit na hipon na ginagamitan nila ng maraming asin. Kaya nakapagtataka na sa mga oras na yon ay hindi na bumibili ang mga tao ng asin sa kanila. Nang mainip si Atong sa paglalakad, ay hindi niya maiwasan ang hindi kausapin ang kanyang ama. Tay, di po ba ang asin po ay gawa sa tubig dagat? Baka kaya po walang bumibili po sa atin ng asin ay dahil madalas na po
na may natatagpuan na patay na tao sa dagat. Siguro nga'y dahil doon, anak. Hindi ko alam kung bakit, ha? Na marami nang natatagpuan na bangkay sa dagat na malapit sa pagawaan ng asin ni Lolo Nilo. Nakapagtataka kasi na sunod-sunod ang mga namamatay na lalaki sa baryo natin. Tay, bakit po kaya marami na po ang pinapatay na tao sa lugar natin? Hindi na po ba sila natatakot sa parusa ng Panginoon Diyos? Tama ka. Hindi na siguro sila natatakot sa Panginoon Diyos, anak. Wala na silang konsensya. Ang inaalala ko lang naman, halos lahat ng mga natatagpuan na bangkay sa dagat ay puro mga tindero ng asin. Kaya nag-aalala na rin ako sa kaligtasan natin dalawa. Ano kaya ang meron sa kanila? Siguro po, Tay, ang may gawa po nun sa kanila ay kakumpetensya nila sa paglalako ng asin. Marahil, hindi po natin kailangan matakot, Tay, dahil wala naman po tayong ginagawang masama eh. Basta anak, palagi kang hihingi ng gabay sa Panginoon Diyos para palagi niya tayong ingatan at iiwas sa lahat ng uri ng kapahamakan. Opo, Tay. Palagi naman po ako nagdadasal eh. Palagi ko rin po kayong isinasama sa mga panalangin ko. Ang bait naman ng anak ko. Maraming salamat. Sana anak, lumaki kang mabuting tao. Magmula ng may sunod-sunod na natatagpuan na patay sa dagat, ay naging mahina na ang benta ng asin. Isang misteryosong pagkamatay ng mga tindero na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Marami ang lumalabas na hinala, ngunit wala pa namang napapatunayan. Maya-maya pa ay muling ipinagpatuloy ni Delphin ang pagtutulak sa kariton. Panay din ang alok nila sa mga tao na dumadaan. Subalit, tinitignan lamang sila ng mga ito. Kaya naman, hindi na nakatiis si Atong at muli siyang nagsalita. Ay, magpahinga na po muna tayo. Para po kasing nakakapagod na ang init ng sikat ng araw. Ganun ba, anak? Sige, ititigil ko tong kariton pagdating natin sa tapat ng tindahan ni Emily. Bibili na rin tayo ng maiinom mo, saka ng tinapay na makakain natin. Sigurado akong nagugutom ka na dahil hindi ka naman nag-almusal kanina eh. Tumango si Atong sa sinabing yun ng kanyang ama. Kasunod ng malalim na buntong hininga habang sakay siya ng kariton na tulak-tulak ni Mang Delphin. Ginagawa yun ni Mang Delphin para hindi mapagod ang kanyang anak sa paglalakad. Lumipas pa ang ilang minutong pagtutulak niya ng kariton ay wala pa rin na bumibili sa kanila ng asin. Maya-maya pa ay natanaw niya na ang tindahan ni Emily. Pagkarating nila sa tindahan ay agad na bumaba si Atong sa kariton. Naupo siya sa mahabang bangko na gawa sa kahoy. Pagkatapos si Delphin naman ay dumukot ng pera sa bulsa ng kanyang pantalon at tinawag ang may-ari ng tindahan. Emily! Emily, pabili nga ako ng 2 tinapay at 2 soft drink. Oh, ikaw pala, Delphin. Sige, hintayin mo ako dito at kukuha muna ako ng soft drink. Agad na kumilos ang may 40 taong gulang na si Ginang Emily. Ito ang nagmamay-ari ng nag-iisang tindahan sa bukana ng baryo ng Bunti. Matagal na itong nakatira doon, kaya't sanay na sila kay Emily. Bihira itong magsalita at hindi madalas na lumalabas ng bahay dahil ayon sa mga tao na nakakakilala sa babae ay wala raw itong maaasahan na magbabantay sa tindahan nito dahil walang pamilya si Emily. Pagkalipas ng ilang minuto ay iniabot na sa kanya ang binibili niyang 2 tinapay at 2 soft drinks. Oh, heto Delphin. Medyo malamig na ito, kaya tamang-tama sa init ng panahon. Saan ba kayo nanggaling yan? Nakalampas na kami kanina sa 2 baryo. Saglit lang kami nagpahinga ng anak ko. O anak, halika rito. Kunin mo na tong tinapay at soft drinks mo.
Tumayo si Atong para tanggapin ang ibinibigay sa kanya ng kanyang ama. Pagkatapos ay naupo na rin si Delphine sa bangko sa tabi ni Atong, habang si Emily naman ay nakaupo rin sa loob ng tindahan nito. Pinagmamasdan nito ang mag-ama sa katitingin sa kariton nila. Mukhang hindi pa kayo nakakaubos ng asin ha. Teka, saan nyo ba balak na pumunta? Hindi ko pa nga alam, Emily. Bahala na. Kung hindi man maubos, ay uuwi na rin kami kagad. Mahirap na, baka maabutin pa kami ng karpyo sa daan. Abay tama lang, lalo pat kasama mo ang anak mo si Atong. Menor de edad pa naman yan. Kung hindi naman sana sa mga lalaking pinapatay dito sa baryo natin wala naman sanang karpyo. Tama ka dyan, Emily. 6:00 pa lang ng gabi, nasa loob na ng bahay ang mga tao. Hindi na tuloy nagagawa ng mga bata ang masasayang paglalaro sa labas ng bahay kapag maliwanag ang sikat ng buwan. Hay nako, sinabi mo pa. Masyado ng tahimik ang baryong ito. Kaya kung minsan, parang nakakalungkot na rin na tumira rito. Habang nakikinig si Atong sa pag-uusap ni Mang Delphine at Emily, kinalabit niya ang kanyang ama at iniabot ang bote ng soft drinks para ibigay yun sa babae. Nang matapos sila sa pagkain, ay nagpaalam na rin si Mang Delphine kay Emily. Tumayo siya at nilapitan ang naghihintay nilang kariton. Akma na sanang itutulak niya ang kariton nang maramdaman niya ang kamay ni Atong sa laylayan ng kanyang damit. Tay, wag na po kaya tayo muna magtinda. Halos nalibot na po kasi natin ang baryo pero wala naman pong bumibili sa atin ng asin Umuwi na lang kaya muna tayo sa bahay, tay. Magpahinga na lang po muna tayo. Aba, bakit naman anak? Maaga pa naman, di ba? Paano po naman kasi? Kanina pa po tayo nagtitinda pero konti lang po ang nababawas sa asin natin. Inaalala ko lang naman po na baka mapagod lamang kayo sa pagtutulak po ng kariton. Idagdag niyo pa po ang bigat ko dahil nakasakay po ako dyan Ay nako, wag mo nang isipin yun anak. Kahit na kailan ay hindi ako mapapagod sa pagtutulak ng kariton. Kahit nakasakay ka pa. Teka, sandali nga lang. Sa tono ng pananalita mo alam ko na kung saan na naman pupunta ang usapan natin na to Hindi ka sa pabigat anak ha. Tandaan mo yan. Anak kita Lahat ay gagawin ko para sa'yo dahil mahal kita. Habang nag-uusap ang mag-ama, ay biglang sumingit sa usapan ang may-ari ng tindahan na si Emily. Delphine, lahat na ba ng karatig baryo ay napuntahan nyo na? Sa tingin ko kasi meron pa kayong isang baryo na hindi pa napupuntahan. Subukan nyo kaya roon. Magbaka sakali kayo na baka maraming bumili sa inyo roon ng asin. Ang balita ko pa naman naroroon daw ang malawak na pagawaan ng isdang tuyo at itlog na maalat. Siyak na kailangan nila ng asin doon. Aba, oo nga no Emily. Tamang-tama ang lugar na yun para sa asin. Paano ba ang pagpunta ron? Sundan nyo lang ang kalsadang ito. Hanggang pagsapit nyo sa dulo, sa putol na kalsada na merong tulay na gawa sa tabla. Pagkatapos kumanang kayo ron, makikita nyo ang maliit na baryong sinasabi ko. Tiyak na mauubos ang tindan yung asin doon, panigurado. Nako, maraming salamat sa impormasyon mo Emily ha. Hay nako, wala yon. Sige na, lumakad na kayo. Para bago maghapunan makabalik na kayo rito. 1 oras lang naman na nilalakad ang pagpunta ron. Kaya aabot pa kayo hanggang hapon. Huwag kayo mag-alala. At kung gagabihin naman kayo, ay sasabihan ko si Kapitan na hintayin kayo at huwag na munang isara ang tarangkahan ng baryo natin. Isinasara ang tarangkahan ng baryo kapag sumasapit ang karpyo sa kanilang lugar. Kaya kailangan nilang makabalik bago sumapit ang 6:00 ng gabi. Sige Emily, kailangan na naming umalis ng anak ko. Binalingan ni Delphine ang kanyang anak na nakatayo sa kanyang tabi. Sige anak, sumakay ka na sa kariton. Aalis na tayo para makauwi rin tayo kagad. Tay, sigurado po ba kayo? Sa tingin niyo po ba may bibenta natin ng asin sa baryong yon?
Oo naman anak, tiwala lang. Hindi ba narinig ang sinabi ni Emily? Kaya tara na, umalis na tayo. Hinawakan ni Delphine ang kanyang anak sa balikat, saka ito sumampa sa kariton at ipinagpatuloy na niya ang pagtutulak. Sinunod niya ang sinabi ni Emily. Pagkalipas ng 1 oras na paglalakad, sa wakas ay narating nila ang putol na kalsada na merong tulay na gawa sa kahoy. Tumigil sila sa paglalakad at pinagmasdan ang daan. Tay, tutuloy pa rin po ba tayo? Oo anak, ngayon lang ako nakarating sa lugar na ito. Pero sa tingin ko naman ay may magandang mangyayari sa pagpunta natin dito. Sige na, kumapit ka na muna at medyo pataas na ng konti ang daan natin. Buong lakas na itinulak ni Delphine ang kariton habang nakaupo si Atong sa unahan. Maya-maya pa ay nakatawid na sila sa tulay. Tumambad sa kanilang paningin ang makipot na daan na merong mataas na puno sa gilid. Malamig ang simoy ng hangin at konti lang ang liwanag na pumapasok sa loob ng kakawyan. Tanging ang maririnig lang ay ang tunog ng gulong ng kanilang kariton. Habang tinatahak nila ang daan, ay nakikiramdam lang ang mag-ama sa kanilang paligid. Tumagal pa ang paglalakad ni Delphine ng halos kalahating oras bago lumitaw sa kanilang harapan ang luma at sirang arko ng baryo. Sa pagkakataong yun ay tuluyan ng nag-alala ang mag-ama. Tay, sigurado po ba kayo na tutuloy pa rin tayo sa lugar na to? Para kasing masyado pong liblib at tahimik ang baryong to. Nakakatakot po, Tay. Anak, bakit ka naman matatakot? Hindi mo pa nga nakikita ang itsura ng baryong pupuntahan natin eh. Alam mo ba na pabor sa atin to? Dahil natitiyak ko na marami ang bibili ng asin sa atin. Tsaka, huwag kang mag-alala. May dala naman akong agimat eh. Kahit papano, may proteksyon tayo sa mga elementong nakatira sa paligid. Nang mabanggit ni Mang Delphine ang tungkol sa agimat, kinapa niya ang kanyang leeg at nag-aalalang napatingin sa mukha ng kanyang anak na si Atong. Anak, ang agimat ko nasa na? Saglit na nag-isip si Atong dahil hindi niya maalala kung saan ba niya nakita ang kwintas ng kanyang ama. Tay, parang nakita ko po ang agimat nyo sa ibabaw ng lamesa kanina. Akala ko po nakuha nyo yun eh. Anak na nga. Bakit hindi mo sa akin pinaalala, anak? Nakalimutan ko tuloy isuot. Tay, ngayon ko lang naman din kasi naalala eh. Nang magtanong po kayo. Pasensya na po, Tay. Nawala rin po kasi sa isip ko eh. Anak ng teteng, oo. Paano na to ngayon? Yung pa naman ang inaasahan ko mabisang proteksyon laban sa mga masasamang elemento na nakatira sa mga ganitong klaseng lugar. Hindi pa naman natin mababalikan yun dahil masyado na malayo ang lugar na to sa bahay natin. Pwede naman po tayong magtinda ng asintay eh, kahit hindi niyo po dala ang agimat. Pero kapag suot ko ang agimat ko, anak, saka lang din mapapanatag ang loob ko. Pero Tay, kayo na rin po ang nagsabi, di ba, na palagi po tayong ginagabayan ng Diyos. Kaya ano po ang inaalala nyo? Kanina nga po, natatakot din ako. Pero nang tumawag po ako sa Panginoon, bigla pong nawala ang pag-aalala ko. Kaya Tay, magtiwala lamang po tayo sa Diyos. Siguro naman po walang mangyayaring masama sa atin doon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Delphine bago sumang-ayon sa kanyang anak. Ipinagpatuloy niya ang pagtutulak habang si Atong naman ay kampante nang nakaupo sa unahan ng kariton. Itinuon na lamang ni Delphine ang kanyang paningin sa unahan ng daan. Pagkalampas nila ng arko ay bumungad sa kanila ang kakaibang presensya ng paligid. Tahimik at dikit-dikit ang bahay, ngunit gawa ang mga yon sa dahon ng nyog at kugon naman ang bubong. Sa unang pagpasok pa lang nila sa baryo, ay agad na tumigil ang mga tao
sa kanilang mga ginagawa. Tay, bakit po kaya ang sama po ng tingin nila sa atin? Natural anak, dayo tayo rito eh. Ngayon lang tayo napunta sa lugar na to. Huwag mo na silang pansinin. Sige na. Simulan mo na sumigaw. Alokin mo na sila ng asin. Sige po, Tay. Asin! Asin po kayo riyan! Ate, kuya, bili na po kayo ng asin namin. 10 piso lang po ang isang takal sa baon ng nyog. Bili na po kayo. Walang reaksyon na nakatingin lang ang mga tao kay Atong. Kaya si Delphi naman ang nag-alok ng asin sa mga ito. Ale, Manong, bili na po kayo ng asin sa amin, oh. Hindi pa rin kumilos ang mga tao. Nakatayo pa rin ang mga ito sa gilid ng kalsada. Maging si Delphine ay hindi na rin naiwasan ang hindi mag-alala sa uri ng tingin ng mga tao sa kanila. Itinigil niya ang kariton at nilapitan si Atong. Atong anak, itutuloy pa ba natin ang paglalako ng asin sa kanila? Mukhang hindi sila masaya na nandito tayo, anak. Siya nga po, Tay. Nakakatakot po ang mga tingin nila sa atin. Akala ko po ba nagtutuyo po ng isda ang mga tao rito. Bakit kaya kahit isa, wala po akong nakitang nakabilad na isda sa paligid? Mukhang may mali nga sa lugar na ito, anak. Pero ito ang lugar na itinuro sa atin ni Emily. Bakit kaya nagkaganito ang lugar na ito? Tay, bumalik na po kaya tayo. Umalis na po tayo rito, Tay. Bigla po akong kinabahan sa kanila eh. Kalma ka lang, anak. Huwag kang magpapahalata. Natakot ka sa kanila. Akma na sanang aalis sina Delphine at Atong nang biglang dumating ang isang lalaki. Malaki ang katawan nito at may 4 na tanod na kasama. May mga hawak itong batuta na ipinapalo pa sa palad ng mga ito. Sa tingin ni Delphine ay nasa 50 na ang gulang ng lalaki. Mawalang galang na sa inyo. Ano? Sino nagbigay sa inyo ng pahintulot na pumasok sa loob ng baryong ito para maglako ng asin, ha? Ano po? Kailangan pa po ba namin ng pahintulot sa paglalako po ng asin? Asin lang naman po itong dala namin eh. Yun na nga eh. Asin ang dala mo. Maigpit kong ipinatutupad ang batas dito sa pagbabawal sa paglalako ng asin. Lahat ng pumapasok na maglalako ng asin sa lugar na ito ay hindi namin pinapayagan. Kaya makakaalis na kayo at pakiusap lang. Wag na kayong babalik dito. Teka, sandali lang po. Mawalang galang na. Sino ho ba kayo? Ako si Lando at ako lang naman ang kapitan sa baryong ito. Kaya makinig ka sa sinasabi ko. Umalis na kayo ng kasama mo sa baryong ito. Naiintindihan mo ba? Pasensya na ho. Pero gaya po na sinabi ko kanina, nagtitinda lamang po kami ng asin ng anak ko. Wala pong masama sa ginagawa namin. Hindi namin kailangan ng asin dito. Alam mo ba, na bawal dito ang asin. Umalis ka na. Dalhin nyo na ang kariton nyo. Baka magnanakaw lamang kayo na nagpapanggap na tindero ng asin. Teka, sandali lang naman po. Huwag nyo naman po kaming paratangan na magnanakaw. Isa pa, hindi nyo po ba nakikita? Nakasama ko ang aking anak. Huwag naman po sana kayo magsasalita ng ganyan sa amin. Tama na ang pagpapaliwanag. Umalis na kayo rito. Bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga tanod ko palabas. Sige na, alis na. Umalis na kayo ng anak mo. At wag na kayong babalik sa baryong ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Bago kumilos, ay sinulyapan muna ni Delphine ang mga tao na tahimik pa rin na nakatingin sa kanila. Inaalala lamang niya si Atong na bakas na ang takot sa mukha nito. Lumapit siya sa hawakan ng kariton at itinulak yun papalayo sa kinaroroonan ng mga ito. Nang makalampas sila sa arko ng baryong yun, saka lang nakahinga ng maluwag si Mang Delphine. Anak, ayos ka lang ba dyan? Opo, Tay, ayos lang po ako. Hindi na po ako kinakabahan. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi ko gustong marinig mo ang mga sinabi ng kapitan.
Huwag niyo na pong isipin yun, Tay. Ang mahalaga po, nakaalis na po tayo sa lugar nila. Ang ipinagtataka ko lang naman po bakit po kaya bawal po ang asin sa baryong yun? Yun na nga rin ang iniisip ko, anak Kanina pa. Isa pa, anak. Nakita mo ba ang reaksyon ng mga tao na naroroon? Para bang wala sa kanilang mga sarili? Meron pa po akong ibang napansin sa anyo nila, Tay. Para bang takot na takot po sila sa asin. Saglit na napaisip si Delphine. Kaya siguro walang kahit na sino ang sinusubukang lumapit sa kanila kanina. Dahil ang mga taong nakatira roon ay takot sa asin. Habang tulak ni Delphine ang kariton, ay bigla niyang naalala si Emily. Bakit kaya doon tayo pinapunta ni Emily? Alam kaya niya na ganun ang itsura ng baryong yun? Ang mabuti pa po kaya tanungin po natin siya, Tay. Tumango si Delphine sa sinabing yon ng kanyang anak. Saka ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Pagkalipas ng 1 oras na pagtahak sa daan, narating nila ang tindahan ni Emily. Nangihina na napaupo si Mang Delphine sa bangko. Samantalang si Atong naman ay bumaba ng kariton at tumabi sa kanyang ama. Tay, wala man lang po tayo na ibenta na asin. Paano po natin mababayaran si Lolo Nilo? Bahala na, anak. Sa ibang araw na lamang natin siya mababayaran. Teka, nasan kaya si Emily? Pambihira. Napagod lang tayo at nabulyawan pa ng Kapitan Lando na yun. Alam mo, anak, sa tingin ko, takot sa kanya ang mga taong nandun Sa tingin ko nga rin po, Tay Nabigla rin nga po ako sa mga sinabi niya kanina sa atin. Pinagbintangan ba naman tayo na magnanakaw? Para lamang mapilitan tayong umalis doon. Habang nag-uusap ang mag-ama, ay lumabas sa tindahan si Emily. Nang makita sila nito, ay bahagya pa itong nagulat. Kaya naman, dala ng pagtataka, ay lumapit pa ito mismo sa kanilang harapan at agad na nagtanong. Oh, Delphine, Atong, anong nangyari sa lakad niyong dalawa? Bakit narito na kayo? Naubos na ba ang tinda niyong asin? Ay nako, hindi yun ang nangyari, Emily. May nangyari sa amin doon, kaya bumalik kami kagad at hindi na nakapaglako ng asin. Mali kasi ang sinabi mo tungkol sa baryong yun Hindi magandang lugar na yun. Pinalayas pa kami ng kapitan at bawal daw na magtinda ron ng asin. Ang bihira. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na bawal pala maglako ng asin doon? Aba, teka. Paano magiging bawal ang asin sa baryong yon? Kailangan nila yun sa kanilang mga hanap buhay. Imposible naman yata yung sinasabi mo sa akin ngayon, Delphine. Aling Emily, totoo po talaga ang sinasabi sa inyo ng tatay ko. Nagulat po talaga kami sa baryong yun dahil malayo po yun sa itsura ng lugar na nabanggit po nyo kanina sa amin. Tsaka wala rin po kami nakitang pinatuyong isda doon. Pinagbintangan pa nga po kami ni Kapitan Lando na magnanakaw kaya napilitan na po kaming umuwi kagad dito. Pinagbantaan din kami ng anak ko na wag na raw kaming babalik doon kahit kailan. Dahil kung hindi, ay papakaladkad daw kami sa mga tanod niya. Hindi nga nagsasalita ang ibang mga tao na naroroon. Si Kapitan lang ang nakausap namin. Hindi talaga ako makapaniwalang bawal sa lugar na yon ang asin. Abay, imposible talaga yon. Ngayon lang yata ako nakarinig na bawal ang asin sa isang baryo. Maliban na lang kung merong ibang dahilan. Pero ang labo Malabo talagang paniwalaan. Halos lahat kailangan ng asin. Teka, sinunod niyo ba ang itinuro ko sa inyong direksyon? Oo naman. Wala namang ibang baryo na naroon di ba? Teka, nagkamali ka, Delphine. Meron pang isang baryo na naroroon. Kaya lang, sa unahan pa yun ng daan. Hindi kaya nagkamali kayo ng baryong napasukan? Ang alam ko kasi, merong isa pang baryo sa kabila ng daan, sa putol na kalsada. Aling Emily, paano naman po kami magkakamali ng baryo na napuntahan ni tatay? Sinunod naman po niya ang sinabi nyo. May posibilidad na nagkamali nga kayo ng baryong napasukan. Baka naman, tumawid pa kayo ng tulay. Aba oo,
Tumawid nga kami ng tulay, Emily. Lagot na. Nagkamali nga kayo ng baryong napuntahan. Wala naman ako sinabi sa inyo na tumawid kayo ng tulay, di ba? Ang sabi ko sa inyo, pagkarating nyo ng dulo ng putol na kalsada sa may tulay, kumanan kayo, hindi ba? Diyos ko, hindi ko naintindihan ang direksyong sinabi mo kanina, Emily. Baka nga nagkamali kami ni Atong ng baryong napuntahan. O, kita mo na. At ang baryong napuntahan nyo ay baka tirahan ng mga aswang, kaya takot sila sa asin. Bigla ang pagbundol ng kaba sa dibdib ni Delphine nang maintindihan lahat ang mga sinabi ni Emily. Aswang baka mo, Emily? Teka. Pero imposible naman yata yun. Matagal nang walang aswang sa lugar na ito. Paano kung tama ang sinabi ko, Delphine? Paano nyo ipapaliwanag ang tungkol sa asin? Hindi kagad nakapagsalita ang mag-ama. Dahil doon ay nagkatinginan sila ni Atong. Alam ni Mang Delphine na karamihan sa mga nilalang ng dilim ay takot talaga sa asin. Kahit hindi pa siya nakakakita ng aswang, ay batid niya na ang mga ganong klaseng nilalang. Dahil sa mga naging kwento noon ni Lolo Felix sa kanya, kaya isang plano ang nabuo sa isip ni Delphine. Yun ay ang bumalik sa baryo upang masigurado kung tama ba ang hinala niya na mga aswang nga ang nakatira sa baryong yun. Teka, Delphine, ano na ba ang plano mo ngayon? Bala ko pa sana magtinda ng asin. Kaya lang, parang masyado ng mahaba ang araw na to para sa amin ni Atong. Bigla ko napagod sa mga nangyari sa amin kanina. Baka kailangan na muna naming umuwi para makapagpahinga. Mabuti pa nga. Ipahinga nyo na lang muna yan. Pasensya na kayo. Ang gusto ko lang naman ay makatulong sa inyo. Hindi ko naman akalain na mangyayari sa inyo yon. Nakapanghihinayang talaga. Dahil hindi naman ganong klaseng baryo ang tinutukoy ko. Masaya ang lugar na sinasabi ko sa inyo. At talagang maraming tao na pumupunta doon. Hayaan mo na yun, Emily. Ang mahalaga ay ayos na kami ng anak ko. Maraming salamat pa rin sa'yo. Alam ko naman na nagmamalasakit ka lang sa amin ng anak ko. Tay, uwi na po tayo. Nagugutom na rin po ako eh. Sige na, Delphine. Umuwi na kayo. Pagkatapos magpaalam ni Delphine kay Emily, ay umalis na rin ang mag-ama sa tapat ng tindahan. Habang tulak ni Delphine ang kanilang kariton, ay bigla siyang tinanong ng anak niyang si Atong. Tay, sa palagay niyo po ba, aswang po ang mga nakatira sa baryong yon? Oo anak, ngunit kailangan muna nating makasigurado. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Babalik tayo ron anak. Kailangan ko lang maisagawa ang pagbibigay sa iyo ng agimat para ligtas ka sa lahat ng oras. Malaki rin ang maitutulong ng agimat sa kalusugan mo. Ano po bang klaseng agimat yun, Tay? Katulad po ba ng suot niyong kwintas? Hindi anak. Ang agimat na ginawa ko para sa iyo ay kakaiba sa lahat. Kaya nga, matagal kong inalagaan sa usok ng kalan. Pero mga seers naman po ang nakita kong nakasabit sa bubong sa tapat ng kalan natin eh. Yun po ba yung agimat na tinutukoy niyo, Tay? Wala naman pong kakaiba ron ah. Anak, ang mga kabayong dagat na nakalawit sa bubong natin, yun ang agimat na may kakayahang pangalagaan ka laban sa mga aswang. Maniwala ka anak, kakaiba yun. Talaga po? Kaya po ba nanguhuli kayo ng mga kabayong dagat ay para po ibigay sa akin bilang agimat? Ang buong akala ko pa naman po ay gamot lang yun sa hika. Hindi anak. Hindi lang yun gamot sa hika, kundi mabisang pangontra sa aswang at mga elementong hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Maganda yung gawing agimat. At alam mo ba anak, mabisa rin yung pangontra sa lason na nanggagaling sa kuko at kagat ng mga aswang. Sa oras na maisuot mo ang pinatuyo na kabayong dagat o seahorse, magkakaroon ka ng kakayahan na kasimbilis ng kabayo. Magtataglay ka ng kapangyarihan na parang sa asido. At higit sa lahat, gagaling ka na sa sakit mo. Ang husay niyo naman pong gumawa ng agimat, Tay.
Parang hindi na po ako makapaghintay na maibigay niyo po yun sa akin. Para sa'yo talaga yun, anak. Sige na, kumapit ka na mabuti at bibilisan ko ang pagtutulak ng kariton. Gutom na rin kasi ako eh. Malalaki ang hakbang ng paa na itinulak ni Delphine ang kariton. Si Atong naman ay hindi mawala ang matamis na ngiti sa labi nito. Pagkalipas ng ilang minutong pagtutulak ng kariton, sa wakas ay narating na nila ang kanilang bahay na nakatirik sa gitna ng palayan na malapit naman sa dagat na pagawaan ng asin ni Lolo Nilo. Pumasok sila sa loob ng bahay at tumambad nga sa kanilang paningin ang kwintas na naipatong ni Mang Delphine sa ibabaw ng kanilang lamesa. Kinuha niya yon at nanghihinayang na napatingin sa kanyang anak na naupo naman sa harap ng lamesa. Sayang talaga. Kung nadala ko lang to kanina, marahil nalaman na kagad natin kung aswang ba mga taong yun o hindi, anak. Paano po ba malalaman, Tay, kung aswang po ang kaharap nyo? Kapag uminit ang palawit ng agimat. Saan po ba gawa ang agimat nyo, Tay? Bakit po parang iba yan sa mga agimat na ginawa nyo? Talagang kakaiba rin ito, anak. Dahil ito ang bertud ng pinatigas na asin hanggang sa maging bato. Eh, paano naman po, Tay, kung mabasa po yan ng ulan? Hindi po ba matutunaw yan? Nako, hindi, anak. Matagal kong inalayan ng orasyon ng bertud na ito. Kaya naging matibay na to at may laban na sa tubig. Tay, hindi pa po ba tayo kakain? Ay, oo nga pala, anak, munti ko na makalimutan ha. O sige, diyan ka lang ha. At iinitin ko muna tong kanin. Pinagmasdan ni Atong ang kanyang ama na abala sa pagpapadikit ng apoy sa kalan. Pagkatapos magluto ni Delphine, ay agad siyang naghanda ng pagkain. Habang kumakain, ay muli naman na naungkat ni Atong ang tungkol sa agimat. Tay, kailan niyo po ba ibibigay po sa akin ang agimat? Mamaya, anak, pagsapit ng hating gabi. Sige na, kumain ka na kumain dyan para lumakas ang katawan mo. Opo, Tay. Itinuon na lamang ni Atong ang kanyang atensyon sa pagkain, habang si Delphine naman ay nag-aalalang napatingin sa kanyang anak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Delphine bago tinapos ang pagkain. Pagsapit ng hating gabi ay sinimula ni Delphine ang pagbibigay ng agimat sa kanyang anak. Inihanda niya ang bao na walang butas at ang bunot ng nyog sa 3 pirasong tingting. Pagkatapos maihanda ang mga kakailanganin niya, naglatag siya ng sako sa ilalim ng nag-iisang puno sa kanilang bakuran. Kinuha niya rin ang 1 pirasong kabayong dagat. Ginawa niya yung kwintas, saka humarap sa kanyang anak na nakaupo sa gitna ng sako. Anak, habang isinasagawa ko ang pagbibigay ng agimat sa'yo, panatilihin mo lang, anak, na nakapikit ka at wag kang magmumulat ng mga mata mo hanggat wala akong sinasabi. Naiintindihan mo ba, ha? Opo, Tay. Nakahanda na rin po ako. Ginawa nga ni Atong ang utos ng kanyang ama. Marahan siyang pumikit habang naaamoy niya ang usok na nanggagaling sa bao na may baga. Pagkatapos naramdaman din niya ang paglapat ng kwintas sa kanyang leeg. Nang mga sandaling yon, pakiramdam niya ay merong hangin na umiikot sa kanyang kinatatayuan at ang sako na kanyang kinauupuan ay para namang lumulutang sa hangin. Tapos na ako sa pagsasagawa ng ritual, anak. Ngunit panatilihin mo pa rin na nakapikit. Akin ang palad mo at itatapat ko sa usok. Hinuha ni Delphine ang palad ni Atong at itinapat yon sa bao na merong konting usok. Nang mga sandaling yon, hindi alam ni Atong na merong malakas na liwanag na umaaligid sa kanilang kinaroroonan.
Habang ang kulay abo na usok na hugis kabayong dagat naman ay nakalutang sa ere at lahat ay sumasanib sa katawan ni Atong. Kaya ang pakiramdam naman ng bata ay biglang lumakas ang kanyang katawan. Nawala ang hingal at naglaho ang nararamdaman niyang sakit sa dibdib. "Anak, dahan-dahan mo nang imulat ang iyong mga mata." Sinunod ni Atong ang sinabi ng kanyang ama. Pagmulat niya ay tumambad sa kanyang paningin ang malakas na liwanag na bumabalot sa kanyang buong katawan. Pinagmasdan niya rin ang suot na kwintas. Naging bato na yon na ang hugis ay kabayong dagat. Tay, paano po naging bato ang seahorse na to? Dahil nagkabisa na ang agimat mo, anak. Magagamit mo na yan laban sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Kaya lang, sa bawat agimat ay mayroon ding kahinaan. Merong mga aswang anak na kaya nilang protekta ng kanilang sarili laban sa agimat ng mga kalaban nila. Halimbawa na lang ay ang pagtago nila sa kanilang pagkatao. Pero kahit na po, tay, magagamit pa rin naman po natin ang agimat para proteksyonan po ang buhay natin. Oo naman, anak. Lalo na ang agimat na ibinigay ko sa'yo. Magkakaroon ka ng kakayahan na bumilis ang kilos na parang sa isang kidlat. Ngunit ang mas mahalaga sa akin ngayon ay ang nawala ng sakit mo. Sa una ka lang dyan maninibago, pero hindi magtatagal, masasanay ka rin. Opo, tay. Naramdaman ko po kaninang pagpasok po ng malakas na enerhiya sa katawan ko. Ay, siya nga po pala, tay. Bakit po ba binigyan niyo po ako ng agimat? Dahil balak kong bumalik sa baryong yun, anak. Aalamin natin kung aswang nga ba ang mga taong nakatira doon. Ha? Bakit po natin gagawin yun, tay? Dahil nararamdaman ko na ang mga taong yun ay may kaugnayan sa mga namatay na tindero ng asin sa baryo natin. Yung mga biktima na tinatapon nila sa dagat. Alam ko na ngayon na hindi lang yung isang simpleng pagpatay. Isa pa, meron pa akong mas malalim na dahilan. Hindi sana kita isasama dahil nag-aalala ko sa kaligtasan mo eh. Kaya lang, hindi ko rin naman kayang iwanan ka rito mag-isa. Hindi rin naman po ako papayag, tay, na maiwan po dito na mag-isa eh. Kung mamatay po kayo sa pagpunta ron, gusto ko po, nakasama niyo na rin po ako mamamatay. Anak naman oo. Bakit ba yan ang lumalabas sa bibig mo? Ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Basta palagi lang tayong tatawag sa Panginoon. Gagawin natin to, anak, para sa kaligtasan ng mga tao sa baryo natin. Hala, sige na. Pumasok ka na sa loob ng kwarto natin. Medyo nagamit ko ang lakas ko kanina, kaya nakaramdam ako ng panghihina. Tumayo si Atong at iniwan si Mang Delpin na nagliligpit ng gamit. Ihahagis na sana niya ang bao nang biglang may napansin siyang anino sa likod ng puno. Napalingon siya ng mabilis sa gawi ng kanyang anak. Mabuti na lang at nakapasok na ito sa loob ng kanilang kwarto. Bigla siyang kinabahan nang mag-init ang suot niyang agimat. Alam ko minamatyagan mo kami. Sino ka? Magpakita ka! Hindi gumagalaw ang aninong nakatayo. Ngunit ang mapula nitong mga mata ay kumikislap sa dilim. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang lumapit dito na mabilis pa sa pagpitik ng orasan. Ngunit parang hangin ang nilalang at nawala na kagad ito bago pa man niya ito mahawakan. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid pero biglang lumitaw sa kanyang harapan ang nilalang at mabilis na lumapat sa kanyang sikmura ang malakas nitong suntok. Napaatras siya ng pasadsad. Pagkatapos ay muling naglaho sa harapan niya ang nilalang. Diyos ko, gabayan niyo po ko. Kakaiba ang nilalang na umaatake sa akin ngayon. Hindi maaari to. Pambihira ang kanyang bilis at lakas. Kailangan kong magsagawa ng orasyon para makita ko ang mga galaw niya. Habang bumubulong ng orasyon, si Mang Delpin ay alerto naman siya sa galaw sa paligid. Saktong pagtaas ng kanyang kamay
ay nahawakan na niya sa leeg ang kalilitaw pa lamang na nilalang sa kanyang harapan. 2 suntok kagad ang tumama sa mukha nito. Sa bilis ng pangyayari ay hindi niya masyadong naaninaw ang mukha ng kalaban dahil naglaho na kagad ito sa kanyang harapan. Ibinaba ni Delphine ang kanyang kamay at pinakiramdaman ang paligid. Naglaho ang presensyang nararamdaman niya at nawala ang pag-iinit ng kanyang agimat. Palatandaan yon na wala na ang aswang sa paligid. Biglang naisip ni Mang Delphine ang kanyang anak na si Atong, kaya nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nadatnan niya itong nagkakabit ng kulambo sa loob ng kanilang silid. Mabuti na lang at hindi narinig ni Atong ang nangyaring labanan kanina. Nanghihina na napaupo sa gilid ng katre si Delphine at biglang nag-alala sa kaligtasan nilang mag-ama. Tay, bakit po parang ang lalim po yata ng iniisip nyo? Wala to anak. Napagod lang si tatay. Sige na, matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Opo, Tay. Hinaplos ni Delphine ang ulo ng kanyang anak. Saka ito nahiga paharap sa kanya. Nang matulog si Atong ay hindi na dinalaw ng antok si Delphine. Hindi mawala sa isip niya ang nilalang na umatake sa kanya kanina. Alam na ng kalaban ang kapangyarihan nila at kung saan sila nakatira. Hinala niya ay baka nasundan sila ng isang aswang mula sa baryong napuntahan nila kanina. Kinabukasan ay maagang bumangon si Delphine dahil hindi na naman siya natulog. Inihanda niya ang pagkain nilang mag-ama. Pagkatapos ay inayos niya ang kariton at ang asin naman ay inilipat niya sa timbang may takip. Upang magawa ang plano niya sa oras na bumalik sila sa baryo na yon. Bahagya pa siyang nagulat nang magsalita ang kanyang anak sa kanyang likuran. Tay, tutuloy po ba talaga tayo sa baryong yon? Oo anak, kaya maghanda ka na. Isipin mo na lang na gagawin natin to para sa kaligtasan ng mga tao. Siya nga po pala, Tay. Kinain ko na po ang pagkain na inihanda niyo po kanina. Kayo po ba ay nagkape man lang, Tay? Kumain na ako anak, kaya hindi na ako nagkape. Sige na, maligo ka na at aalis na tayo. Wag mong huhubarin ng kwintas mo at baka makalimutan mo rin yan, kagaya na nangyari sa akin kahapon. Opo, Tay. Nahabol na lamang ni Delphine ng tingin ang kanyang anak habang papasok ito sa kanilang kubo. Saktong natapos na ang anak sa paliligo ay tapos na rin niyang ihanda ang kanilang mga dadalhin. Maya-maya pa ay pumikit siya at binigyan niya ng basbas na orasyon ang kariton at ang asin. Maya-maya pa ay lumapit na rin sa kanya ang kanyang anak. Kagaya ng nakasanayan ni Atong, naupo siya sa unahan habang tulak naman ng kanyang ama ang kariton. Hindi na sila dumaan sa tindahan ni Manang Emily. Ipinagpatuloy ni Delphine ang paglalakad. Pagkalipas ng 1.5 oras na pagtutulak ng kariton, ay narating na ulit nila ang naturang baryo. Sa pagkakataon na yon ay tahimik ang lugar. Walang tao na makikita sa labas, kaya nagtataka si Delphine. Anak, ano nangyari? Bakit kaya walang tao rito? Inilinga ng mag-ama ang kanilang paningin sa paligid. Ngunit wala talaga silang makitang tao na naglalakad sa gilid ng kalsada. Kaya sinubukan ni Atong na sumigaw at mag-alok ng asin. Asin, mga suki! Bili na po kayo ng asin! Anak, sandali lang. Ayun, nasa malaking purok sila. May pagpupulong na nagaganap sa kanilang baryo. Baka tayo po ang pinag-uusapan nila, Tay. Maaaring ganun na nga anak. Kaya maging alerto ka sa paligid mo. Dahil naman
Sa malakas na pagsigaw ni Atong kanina, ay tuluyan ang nakuha ng mag-ama ang atensyon ng mga tao na nasa purok o bahay pulungan. Natigilan sina Atong at Mang Delpin nang biglang uminit ang kanilang suot na agimat. Tumigil sila sa paglalakad at pinakiramdaman ang mga tao na dahan-dahan na lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Ngunit biglang lumitaw si Kapitan Lando. Bigla na lamang nitong pinalo sa tiyan si Delpin nang hawak nito na batuta. Hindi masyadong ininda ni Mang Delpin ang palo na yon dahil sa proteksyon ng kanyang agimat. Ngunit sinalubong siya ng tingin na nanlilisik na mga mata ni Kapitan Lando. Hindi ba't kayo yung unang tindero ng asin na pumasok sa baryong ito? Kami nga, Kapitan. Bakit? Ayaw mo bang malaman namin na ang lahat ng mga taong nakatira dito ay mga aswang? Abat, ang tigas ng ulo mo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag na kayong babalik dito? Isa pa, hindi kami mga aswang. Walang aswang dito. Ayaw lang namin ng asin dahil umiiwas sa mga tao rito na magkasakit sa bato. Hindi alam ni Delpin kung matatawa ba siya o maiinis sa katwiran na yon ni Kapitan Lando. Pero matapang pa rin siyang nakipagmatigasan dito at lihim na dumakot ng asin sa timba. Alam na namin, Kapitan, na kaya bawal ang asin sa lugar na ito ay dahil mga aswang ang lahat ng mga taong nakatira dito. Tama ba? Ang tigas talaga ng ulo mo. Umalis na kayo rito kung ayaw niyong masaktan. Tignan ko lang kung sino sa atin ang masasaktan. Patutunayan ko na aswang ang mga tao rito. Dahil sa pagmamatigas ni Delphin, ay tuluyan ng nagalit si Kapitan Lando. Inutusan nito ang 4 na tanod para kaladkarin sila palabas ng baryo. Isang tanod ang humawak kay Atong at 2 naman kay Delphin. Ngunit hawakan pa lang sana sila ng mga ito ay mabilis nang sinabuyan ni Delphin ng asin ang mga tanod. Ganon din si Atong. Napaatras ang mga tanod at halatang nasaktan sa tumamang asin sa katawan ng mga ito. Anak, gawin na natin ang plano! Umagitna sa loob ng kariton si Atong at dinakot ang mga asin saka isinaboy sa mga tao na naroroon. Lahat ng tamaan ng asin ay napapasigaw dahil sa sakit. Ang iba naman ay nasugatan sa balat na parabang pinaso ng apoy. Hindi pala mga aswang, ha? Anong masasabi mo ngayon, Kapitan Lando? Isang pagkakamali ang ginawa mo. Hindi mo dapat ginambala ang mga tao rito. Pagkasabi nito nun, ay agad na nagkagulo ang mga tao para sumugod sa kanilang mag-ama. Habang si Atong naman ay panay pa rin ang pagsasaboy ng asin sa mga ito. Napuno ng ingay ng mga boses na nasasaktan ang buong paligid. Sakalang naalala ni Delphin na mahina ang mga aswang kapag may presensya pa ng araw. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Nilapitan niya ang mga tao at sinabuyan ng maraming asin. Si Kapitan Lando naman ay lumapit kay Delphin at hinampas siya nito ng batuta para pigilan siya. Ngunit mabilis na naiwasan yun ni Delphin at gumanti siya rito ng isang suntok sa tigkabilaan nitong tagiliran. Kasabay ng pagbuhos niya ng asin sa katawan nito. Kaya lang ay hindi nasaktan si Kapitan Lando at pinispisan lang nito ng kamay ang damit na nasabuyan ng asin. Walang epekto sa akin ang asin dahil hindi ako aswang. Ang mga tao rito ay tahimik na namumuhay. Subalit dumating kayo ng anak mo para manggulo. Nasisiraan na ba talaga kayo ng ulo? Hindi kami nasisiraan ng ulo, Kapitan Lando. Ginagawa lang namin ito para sa kaligtasan ng mga tao laban sa mga aswang na kagaya ninyo. Huwag ka nang magkunwari na hindi ka aswang. Alam ko na meron din kayong kapangyarihan para ikubli ang tunay niyong pagkatao. Malakas ang kutob kong kayo ang pumatay sa 7 lalaki na nadagpuan na nagpapalutang-lutang sa dagat.
Wala kaming kinalaman sa binibintang mo. Dahil ang lahat ng mga tao na nakatira rito ay bantay sarado ko at wala silang inaargabyadong tao. Pero dahil sa ginawa mo, parang ikaw na rin ang humukay ng sarili ninyong libingan ng anak mo. Hindi mangyayari yung Kapitan Lando. Sisiguraduhin kong kayong lahat ang ibabaon ko sa hukay. Pagkasabi ni Delpin ay malakas niyang pinalabas ang kapangyarihan ng kanyang agimat. Ganon din si Atong na hindi na halos mahawakan ng mga tanod dahil sa nag-iinit nitong kapangyarihan. Kitang-kita ni Delphin ang pag-aalala sa anyo ni Kapitan Lando. Ngayong ka lumaban sa akin, Kapitan Lando, ipakita mong tunay mong anyo. Hindi pa man natatapos si Delphin sa kanyang pagsasalita, ay tumama na sa kanyang muka ang batuta ni Kapitan Lando. Napaatras siya, ngunit gumanti siya rito ng sipa. Naiwasan nito ang pag-atake niya at pinalo na naman siya ng batuta sa kanyang binti. Patuloy siyang umaatake kay Kapitan Lando, ngunit dumadaplis lang ang kanyang kamao sa hangin. Tinumbok siya nito ng batuta sa kanyang tiyan. Bumagsak siya sa lupa. Nakita naman ni Atong na nalalagay na sa panganib ang kanyang ama. Mabilis niyang inatake ng sipa sa muka si Kapitan Lando. Tumalsik ito ng 3 dipa at pasadsad na bumagsak sa lupa. Ang mga tao na naroroon ay agad nang sumugod sa kanila ng sabay-sabay. Kaya bago nakalapit ang mga ito sa kanila, ay inubos ni Atong ang asin sa mga ito. Bumagsak ang mga tao sa lupa. Nilapitan niya ang mga ito sa kasinipa isa-isa sa kanilang tiyan. Wala siyang pinalampas. Lahat ay nakatikim sa kanya ng suntok at sipa. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Kapitan Lando. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo, kaya tigilan nyo na ito. Wala silang kinalaman sa mga namatay na tao sa baryo nyo. Sinisiguro ko yan sa inyo. Magsisisi kayo mag-ama. Hindi kami magsisisi, Kapitan. Dahil ginagawa namin kung ano sa tingin namin ay tama. Isa pa, mga aswang sila na hindi na dapat mabuhay pa sa mundong ito. Ang dapat sa kanila ay mamatay. Hindi pinakinggan ni Delpin ang mga sinasabi ni Kapitan Lando. Umatake siya rito at tinamaan niya ito ng suntok sa muka at dibdib gamit ang kanyang kamao. Ngunit sa kabila ng pambubugbog niya sa mga tao, ay hindi na lumaban ang mga ito sa kanila. Sa halip ay lumuhod ang mga ito sa harapan nilang mag-ama at nakiusap na sila ay pabayaan ng mabuhay sa baryong yun. Dahil wala raw silang kasalanan sa pagkamatay ng mga tao. Bumangon si Kapitan Lando at galit na kinausap si Delphin. Huwag mong sayangin ang kapangyarihan mo. Dahil sa oras na mapatay mo ang mabubuting aswang, mawawala ng bisa ang agimat mo. Kilala kita. Natatandaan ko na ngayon kung saan kita unang nakita. Sa Kakahuyan, doon kita nakita. Ikaw si Delpin. Ang anak mo ay si Atong. Ikaw ang asawa ni Leia, tama ba? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Naaalala ko pa noon, habang buhat mo ang asawa mo, na ang buong akala mo ay pinatay siya ng isang mabangis na hayop. Aswang ang pumatay sa kanya, Delpin. Hindi ko sinasabi sa iyo ito para pilitin ka maniwala. Pero sana naman, makita mo na mabuting nilalang ang lahat ng mga aswang na nakatira rito dahil ni minsan ay hindi nila kayo sinaktan. Dahil sa mga narinig, ay naluluwang nagtanong si Atong sa kanyang ama. Tay, totoo po ba sinabi ni Kapitan Lando? Totoo bang pinatay si nanay ng aswang? Anak, sandali. Magpapaliwanag ako. Hindi ko rin alam na aswang ang pumatay sa nanay mo. Ang buong akala ko talaga noon ay pinatay siya ng isang mabangis na hayop. Pero, bakit hindi niyo po sinabi sa akin ang buong katotohanan sa pagkamatay ni nanay? Hinintay niyo pa po. Nasa iba ko pa malaman na nangyari sa kanya. Ang sabi niyo po, namatay siya dahil sa sakit sa baga.
Bakit niyo po inilihim sa akin yun, Tay? Bakit? Anak, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo naman ang sasabihin ko. Wag na po, Tay. Narinig ko na po ang lahat. Hindi niyo na po kailangan magpaliwanag. Anak, hindi ko sinasadya na ilihim sa iyo. Ginawa ko lang yun para hindi ka masaktan. Ngunit alam ko na ngayon na meron din akong pagkakamali. Kaya nakikiusap ako sa iyo, anak. Patawarin mo ko. Sana pakinggan mo rin ang paliwanag ko. Sana maintindihan mo kung bakit ko yun nagawa. Kung gusto nyo, ako na magpapaliwanag sa inyong dalawa kung ano ang totoong nangyari kay Leia. Nang gabing nasa kakahuyan ng iyong ama, Atong, nandun din kami para patayin ang aswang na nanggugulo sa baryo ninyo. Balak namin na iligtas si Leia, pero nahuli na kami ng dating dahil pinatay na siya ng aswang. Paanong hindi kayong pumatay sa asawa ko, Kapitan Lando? Hindi ba't kalahi niyo ang aswang na pumatay kay Leia? Kalahi, pero hindi ka ugali. Sana maniwala ka. Walang kasalanan ng mga tao rito. Hindi sila totoong masama. Na hindi sila mga aswang na pumapatay ng tao. Ang pagkakamali lang namin, hindi kami nagpakita sa iyo, Delpin, dahil natakot kami na baka sa amin mo ibintang ang kamatayan ng asawa mo. Kaya nanahimik kami. Tumigil ka. Huwag mo nang guluhin ang isip ko, Kapitan. Hindi ako naniniwala sa inyo. Ang aswang ay kampo ng kadiliman. Walang aswang na mabuti. Nagkakamali ka, Delpin. Alam ko na hindi mo matatanggap ang katwiran ng isang kagaya ko. Kung totoo na aswang sila, sana patay na rin ako ngayon. Sa kanilang lahat, ako lang ang hindi aswang. Normal akong tao, Delpin. Huwag mo na akong linlangin, Kapitan Lando. Papatayin ko kayong lahat. Kagaya ng pagpatay nyo sa asawa ko. Hindi mo kami maaaring patayin, Delpin, kundi mawawala sa iyo ang agimat na ginawa mo. Ang agimat mong bertud ng asin ay isang malakas na sandata laban sa mga aswang, hindi ba? Kung masama talaga kami sa paningin mo, hahayaan namin na patayin mo kami lahat. Pero binabalaan kita. Sa oras na mapatay mo ang isa sa mga aswang na nandito, maglalaho ang bisa ng agimat mo. Yun ay dahil pumatay ka ng isang mabuting aswang. Pati ang kapangyarihan ng anak mo na si Atong, maglalaho rin na parang bula. Yan ang kahinaan ng bertud. Saglit na natigilan si Delpin at napatitig sa muka ni Kapitan Lando. Hindi niya alam kung dapat bang paniwalaan ang mga sinasabi nito. Pero kitang-kita niya ang takot sa anyo ng mga tao. Para bang may bahagi sa puso niya na nagsasabing pagkatiwalaan ang mga nilalang na nasa harapan niya. Paano nga kung nagkakamali siya? Paano nga kung ang mga taong sinasaktan niya ay ang mga nilalang na ang nais lang din ay mamuhay ng tahimik at totoong mabubuting aswang? Pinili nilang lumayo sa baryo dahil gusto nila ng tahimik na pamumuhay. Kaya bakit naman sila dadayo sa lugar nyo para lang pumatay ng tao? Isipin mong mabuti, Delpin. Kung papatayin mo kami, hindi mo pa rin mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa asawa mo. Sinasabi niyo bang may iba pang uri ng aswang na siyang totoong pumapatay sa mga tao? Ganun ba? Oo, Delpin. Kagaya na sinabi ko kanina. Isa pa, hayop lang ang pinapatay ng mga tao rito bilang pagkain nila. Kaya sigurado kung hindi sila gagawa ng mga ganung bagay. Nung una pa lang kayong nakarating dito, sana pinatay na nila kayo. Pero pinilit ng mga tao na lumayo sa inyo at hindi kumilos para saktan kayo. Hindi ba't ng mga sandaling yon, wala kang suot na agimat, tama ba ako? Kung tutuusin, hindi na nila hahayaan na makaalis kayo ni Atong dito ng buhay. Ngunit kagaya ng mga sinabi ko, hindi sila masasamang aswang. Intindihin mo naman sana ang sinasabi ko sa iyo. Para bang biglang natauhan si Delpin sa mga narinig na yon mula kay Kapitan Lando. Kung tutuusin nga naman, ay pwede na silang patayin noon dahil wala siyang suot na agimat
pero pinaalis lang sila at hindi sila sinaktan ng mga ito. Samantala, magmula nang marinig ni Atong ang tungkol sa sinabing yun ni Kapitan Lando, ay nakinig na lamang siya sa pag-uusap ng mga ito. Galit na galit siya sa pagsisinungaling ng kanyang ama, ngunit unti-unti niyang naiintindihan kung bakit nagawa yon ni Mang Delfin. Sa halip ay naging bukas ang kanyang isip upang suriin ang mga taong nakatira sa lugar na yon. Sa pagkakataong yon ay kitang-kita niya na nagsasabi ng totoo si Kapitan Lando. Kaya hindi na siya nakatiis at kinausap niya ang kanyang ama. Tay, umalis na po tayo rito. Pakiramdam ko po nagsasabi po sila ng totoo. Hindi sila masasamang nilalang, kagaya ng pinaniniwalaan natin. Ang pagkamatay po ni nanay ay ibang aswang ang may gawa nun sa kanya. Kung sino po may kasalanan, siya lang po ang dapat na managot at hindi na po natin kailangan mandamay ng ibang aswang. Dahil lamang sa kauri niya ang pumatay kay nanay. Tama ang anak mo, Delphin. Wala talaga kaming kasalanan. Kung ayaw mo maniwala ang mabuti pa, tanungin mo si Tatay Nilo. Dati, madalas kayong ikinikwento sa akin ni Tatay Nilo sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng sulat sa kalapate. Alam niyan tungkol sa lugar na ito. Anak niya ako, at totoo na ako lang ang hindi aswang dito. Pinili ko na dito tumira upang bantayan sila at bigyan ng proteksyon laban sa kapwa nila aswang. Kaya sana, makatulong sa inyo sasabihin ni Tatay bilang patunay na nagsasabi ako sa inyo ng totoo. Hindi ako makapaniwalang may mga aswang pala na mabubuti. Lalo na nang malaman ko na ikaw pala ay anak ni Lolo Nilo. Naalala ko rin po, Kapitan Lando, na meron po akong iniligtas na kalapate nung kumuha po kami ng asin kay Lolo Nilo. Hindi ko po akalain na kayo po palang may-ari sa kalapate. Bahagyang napangiti si Kapitan Lando sa sinabing yun ni Atong. Tuluyan nang nawala ang pagdududa sa puso ng mag-ama. Pagkatapos nilang mag-usap, ay saka lang din tumayo ang mga tao at nagpasalamat sa kanila. Pagkalipas ng ilang minuto, ay tahimik na umalis ang mag-ama sa lugar na yon. Tulak ang kariton. Habang binabagtas nila ang daan, ay walang gustong magsalita sa kanilang dalawa ni Atong. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Delphin at biglang naalala na puntahan si Lolo Nilo sa pagawaan nito ng asin. Pagkalipas ng ilang oras, narating nila ang bahay ng matanda. Malungkot siyang napaupo at nakatanaw sa tabi ng dagat habang nakikita niya na abala ang matanda sa paghahalo ng asin. Si Atong naman ay naupo sa tabi niya habang naghihintay rin sa paglapit ni Lolo Nilo. Hindi nga nagtagal ay napansin sila ng matanda at agad itong lumapit sa kanila. Oh, nandito na naman kayo mag-ama. Naubos na ba ang asin ninyo? Kukuha na ba ulit kayo? Hindi po, Lolo Nilo. Gusto ko lang po kayong kausapin. Aba, tungkol ba saan ang pag-uusapan natin, Delphin? Tsaka, bakit malungkot ang mukha ninyo? Para bang nalugi kayo ng 1,000,000? Tungkol po sa baryong pinanggalingan namin ngayon, Lolo Nilo. Ang baryo ng mga aswang na bawal ang asin. Natigilan si Lolo Nilo at bigla rin sumeryoso ang muka. Nag-aalalang napatingin ito sa muka ng mag-ama. Kung ganun, narating niyo na pala ang baryo ng Anapuri. Naku, malayo na yun ha. Paano kayong nakarating doon? Yung tanong ko po muna ang sagutin niyo, Lolo Nilo. Totoo po ba na mabubuti silang aswang at anak niyo po ang kapitan doon? Oo, Delphin. Totoo yun. Ay nako, pambihira. Nakausap niyo na pala ang anak ko. Bueno, tutalay alam na ninyo ang tungkol sa baryong yun.
Isa lang ang masasabi ko. Hindi lahat ng mga aswang ay masama. Isa silang pangkat ng mga asbo na may mabubuting kalooban. Dahil sa pagiging busilak ng kanilang puso, binantayan sila ng anak ko para protektahan. Hindi ko akalain na makakarating kayo sa lugar na yon. Dahil sa narinig ay hindi maiwasan ng batang si Atong na tanungin ang matanda tungkol sa kanyang ina. Lolo Nilo, nalaman ko rin po na pinatay po ng aswang ang nanay ko. Anong klaseng nilalang po ba ang pumatay sa nanay ko? Si Leia ay biktima ng aswang na asbo. Hindi ko alam na pati pala yan alam mo na rin, Atong. Pasensya na kayo. Hindi ko magawang ipagtapat sa inyo na alam ko na ang tungkol sa nangyari kay Leia. Dahil nag-aalala ko sa anak ko. Kaya idinaan ko na lang sa pagtulong sa inyong mag-ama ang paghingi ko ng tawad. Ano ba talagang klaseng nilalang ang mga asbo? Sila talaga ang totoong masasamang nilalang ng kadiliman. Kung minsan, sila ang nagiging dahilan kung bakit nadadamay ang mabubuting aswang. Gumagawa sila ng kasamaan at ibinibintang sa mga kalahi nila. Galit sila sa kapwa nila na hindi pumapatay ng tao. Ang sama naman po ng aswang na yon, Lolo Nilo. Tay, kailangan niya po pagbayaran ang ginawa niya sa nanay ko. Darating tayo dyan, anak. Bibigyan natin ng katarungan ng pagkamatay ni Leia. Ang tanong lang sa ngayon sino kaya ang aswang na totoong pumapatay ng mga tao? Yan ang matagal na naming inaalam ng anak ko, Delphin. Balak niyang bigyan ng katarungan ang nangyari kay Leia. Dahil iniisip niya na kasalanan niya kapag may namamatay ng dahil sa aswang. Ang totoo, inubos ng aswang na yon ang pamilya ng aking anak. Muntik na rin sana mamatay si Lando. Pero iniligtas siya ng mga aswang na yon sa baryo. Kaya simula noon, doon na rin siya tumira para protektahan din ang mga ito laban sa kapwa nilang masasamang aswang. Kaya pala ganun na lamang ang pagbabantay ni Kapitan Lando sa lugar na yon. Lolo Nilo, naalala ko pala. Kagabi lang ay nakasagupa ako ng isang nilalang na naglalaho sa dilim. Nagiging kulay itim na usok siya at malakas ang kapangyarihan. Para tapatan ang suot kong agimat. Kung ganun, hindi nga ako nagkamali nang nararamdaman sa iyo noon pa. Taglay mo ang agimat mula sa sinaunang antigero. Nakakatuwang isipin na dito ko pa matatagpuan at makikilala ang apo ng kaibigan kong si Felix. Nanlaki ang mga mata ni Delphine nang mabanggit ni Lolo Nilo ang pangalan ni Lolo Felix na kanyang lolo. Kung ganun po, kayo po ang kaibigan ni Lolo Felix na matagal niya nang ikinikwento sa akin. Sadya pala talaga mapagbiro ang tadhana. Ngayon, ay hindi na po ako mangangamba. Totoo po pala talaga ang sinasabi ni Kapitan Lando. Katulad ng sinabi ko sa iyo, Delphin, hindi basta-bastang uri ang mga aswang. Mapanganib sila, ngunit meron pa rin naman nakabutihan sa kanilang puso. At tungkol naman sa nilalang na nakasagupa mo kagabi, kung pagbabatayan ko ang napansin mong kilos niya, malamang na siya nga ang aswang na matagal ko nang hinahanap. Siya ang nilalang na itinakwil ng kanyang kalay dahil sa pagpatay sa kapwa niya aswang. Wala siyang patawad kahit kapwa niya aswang. Nilalantakan niya at pinapatay. Sino siya, Lolo Nilo? Bakit niya po yung ginagawa sa mga kalahi niya? Dahil gusto niya na mapunta sa kanya ang baryong binabantayan ng aking anak. Ang gusto niya, siya lang ang maghari sa kanilang mga kalahi. At kung ang galaw ng katawan niya ay napansin mong may usok na naiiwan, ang ibig sabihin nun, alagad na siya ng hari ng kadiliman. Nagbibilang siya ng mga tao na papatayin, kabilang ang aswang at antingero, na magbibigay sa kanya ng karagdagan lakas ng kapangyarihan. Saglit na napaisip si Mang Delphine dahil sa sinabing yun ni Lolo Nilo. Si Atong naman ang nakisali sa usapan
ng dalawa. May posibilidad po kaya na siya ang pumatay kay nanay? Oo, Atong. Maaaring siya nga. Karamihan sa mga aswang na nakikipagtulungan sa hari ng dilim ay merong inaalay na kapalit. Depende yun sa kanyang kahilingan. Pero kung pagbabatayan ko, ang bilang at uri ng mga tao na napapatay niya, kailangan niyang mag-ipon ng 11 enerhiya para makumpleto ang kanyang misyon. Kung kasama po si nanay sa 7 lalaki na napapatay niya, sa tingin ko po, 8 na po silang lahat. Hinala po kasi ni tatay na ang 7 lalaki na natagpuan po sa dagat ay biktima rin po ng mga aswang. Oo, tama ka dyan, Atong. Kung 8 na nga ang bilang ng mga biktima, ang ibig sabihin ng Lolo Nilo, may 3 pang natitira. Hindi, Delfin. 2 antingero na lang ang kulang at pupuno sa kanyang misyon. Dahil si Felix ay isa sa naging biktima ng aswang na yon. Hindi niyo ba alam na kayo ang 2 antingero na tinutukoy ko? Kayo ang pupuno sa bilang na kailangan ng aswang na yon. Hindi kagad nakapagsalita si Delfin. Nang direktang marinig yun sa matanda, hindi siya halos makapaniwala na ang mga nangyayari sa kanila ay magkakaugnay. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Lolo Nilo. Hindi mo rin siguro alam, Delfin, na ang mga aswang sa baryong napuntahan nyo ay minsan ang ipinagtanggol ng Lolo Felix mo. Ano ho? Ang mga aswang na nakatira sa baryo ng Anapuri ay dating mga aswang na walang tirahan. Nagtatago lamang sila sa kabundukan at nagnanakaw noon ng mga hayop para mabuhay. Hanggang isang araw, iniligtas nila ang Lolo Felix mo. Ginamot at dinala sa ligtas na lugar. Nang mga panahong yon, ay tinutugis ni Felix ang mga aswang. Ngunit hindi naging hadlang yon para ipakita ng mga ito sa iyong lolo na hindi lahat ng mga aswang ay masama. Kaya magmula ng gabing yon, dinala silang lahat ni Felix sa malayo at doon sa dulo ng baryo. Yun na nga ang baryo ng Anapuri. Diyos ko, bigla po akong kinilabutan sa mga narinig ko mula sa inyo, Lolo Nilo. Biruin nyo, muntik na akong magawa ng isang malaking kasalanan nang dahil lang sa sinabi sa akin ni Emily. Ang totoo po, siyang nagsabi sa amin na mayroong baryo pa kaming hindi napupuntahan para paglakuan ng asin. Kaya lang, naligaw kami ni Atong at inisip na kaya bawal ang asin sa baryong napuntahan namin ay dahil aswang ang nakatira. Hay nako, hindi talaga alam ni Emily ang tungkol sa baryo ng Anapuri, Delpin. Hala, sige na, umuwi na muna kayo sa bahay nyo. Mag-iingat kayo dahil natitiyak kong alam na rin ng aswang na yon ang tungkol sa mga agimat nyo. Sige po, aalis na ho kami. Pagkatapos magpaalam, ay itinulak ni Delfin ang kariton. Bumakas ang lungkot sa kanyang muka nang maalala ang nangyari kina Lolo Felix at sa asawa niyang si Leia. Wala siyang kaalam-alam na 2 mahal niya sa buhay ang nawala nang dahil sa aswang na asbo. Pagdating ng mag-ama sa kanilang bahay, ay maaga silang nagpahinga. Dala ng pagod, ay agad siyang nakatulog katabi ang anak niyang si Atong. Nagising si Delfin sa malakas na pagsigaw ni Lolo Nilo sa labas ng kanilang tahanan. Kaya agad siyang bumangon at napansin na madilim na ang paligid ng mga sandaling yon. Delfin! Buksan mo ang pinto! Bilisan mo! Delfin! Nagmamadali si Delfin. Nalapitan ang pintuan para pagbuksan ng matanda. Nang mga sandaling yon ay nagising na rin ang batang si Atong at sumunod sa kanyang ama. Bakit po? Ano po yung Lolo Nilo? Ano po ba nangyayari? Delfin, nagpadala ng sulat sa kalapati si Lando. Ipinapasabi niya sa iyo na kailangan niya raw ng tulong niyong mag-ama dahil nalaman niya na ngayong gabi
ay sasalakayin sila ng masasamang aswang na asbo. Balak ng mga ito na patayin ang lahat ng aswang na nakatira sa baryo na yun. Diyos ko, kailangan namin silang iligtas. Pero malayo po ang lugar na yun. 1 oras po naming lalakarin yun bago makarating doon. Baka mahuli na po ang lahat at hindi na namin sila mailigtas. Huwag na kayong mag-alala, Delphin. Ipagagamit ko sa inyo ang kabayo ko. Kaya sige na, umalis na kayo. Alam kong kayo lang ang makakatulong sa mga tao roon. Ang kutob ko, gagamitin nilang biyag ang mga tao sa baryong yun para mapatay kayong mag-ama. Kaya nag-aalala rin ako sa kaligtasan ninyo. Hindi ko po hahayaan na madamay ang mabubuting mga aswang nang dahil sa kasamaan ng asbo na yon. Nasaan po ang kabayo nyo, Lolo Nilo? Sandali po, Tay. Marunong po ba kayong gumamit ng kabayo? Oo naman, anak. Lahat ay pinag-aralan ko. Para kung dumating man ang ganitong pagkakataon, ay alam ko na kung anong gagawin ko. Tara na, bilisan na natin. Iligtas natin sila, anak. Agad na kumilos ang mag-ama at sumunod sa sinabi ni Lolo Nilo. Naghanda si Delphin ng itak at 2 dakot ng asin na nakalagay sa kanyang mga bulsa. Samantalang si Atong naman ay dala ang maliit na bag na punong-puno ng asin. Nang handa na ang lahat ng mga kakailanganin nila, sumakay na sila sa kabayo at agad na pinatakbo yun ng mabilis patungo sa baryo ng Anapuri. Pagkalipas ng kalahating oras, narating na nila ang baryo at bumungad kagad sa kanila doon ang sigawan ng mga aswang na sinasaktan ng mga asbo. Kitang-kita nila kung paanong inatake ng mga itim na aswang ang mga taong nakatira doon. Uminit kagad ang agimat ni Atong at ni Mang Delphin. Pagbaba nila sa kabayo, ay agad na sumugod si Mang Delphin sa mga itim na aswang. Mga diablong buwang kayo! Kayong lahat! Kami ang kalabanin nyo! Tumabi kay Delphin ang batang si Atong na nakahanda na rin sa pag-atake ng mga aswang. Agad nilang nakilala ang mga kalaban dahil sa taglay na kulay ng masasamang nilalang. Kulay itim ang mga ito habang nakalitaw ang mga pangil sa bibig at nanlilisik ang pulang-pulang mga mata. Mga kasama, huwag tayo matakot! Ito na ang panahon! Lalaban na tayo! Huwag natin hayaan na magtagumpay sila sa kanilang kasamaan! Patayin ang mga itim na asbo! Patayin silang lahat! Isa-isang nagpalit ng anyo ang mga tao sa baryo ng Anapuri. Nakipaglaban ang mga ito sa mga kapwa nila masasamang aswang. Si Atong naman ay kumilos at iniligtas ang mabubuting aswang. Si Kapitan Lando naman ay kasama ang mga tanod nito. Gamit ang kanilang batuta ay nakipaglaban sila sa mga aswang. Samantalang si Mang Delphin ay nabaling ang atensyon sa nilalang na nakatayo sa hulihan ng mga aswang na asbo. Hindi siya maaaring magkamali. Ang aswang na yon ang nakalaban niya sa tapat ng kanilang bahay nang minsan itong sumugod doon. Humigpit ang hawak ni Delphin sa kanyang itak at agad na sumugod papalapit sa kinaroroonan ng pinuno ng mga aswang na asbo. Pero bago pa man lumapat ang talim sa katawan nito, ay bigla na lamang itong naglaho. Anak nang, nawala na naman siya. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Harapin mo ako. Huwag kang duwag, hayop ka. Magpakita ka. Maglaban tayong dalawa. Pagkatapos niyang sabihin yun, unti-unting lumitaw ang nilalang sa kanyang harapan. 2 dipa lamang ang layo nito sa kanyang kinatatayuan. Lumiwanag din ang buong katawan ni Delphin at inatake kagad ang kalaban. Binigyan niya ito ng isang malakas na suntok sa muka
Ngunit nakaiwas ang aswang at gumanti sa kanya ng kalmot gamit ang malakutsilyo nitong mga kuko. Tinamaan siya sa dibdib na agad din naman na naghilom ang sugat. Dalawa na lang ang kailangan ko. 2 antingero at makakamit ko na ang lakas ng kapangyarihan na walang kapantay. Sinasabi ko na nga ba't kapag inatake ko ang lugar na ito, ay mapipilitan kayong pumunta rito. Pagmasdan nyo ang mga aswang na umaastang mabubuting nilalang. Pagmasdan mo! Oo, demonyo ka. Hayop ka. Nakikita ko. Kitang-kita ko ang kabutihan sa kanilang mga puso. Hindi sila gagaya sa'yo. Dahil isa kang masamang aswang. Isa kang alagad di Satanas. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Mabuti rin naman akong nilalang kung tutuusin. Ay iniligtas ko pa nga ang mga nakatira rito laban sa inyo ng anak mo. Dahil ako na ang papatay sa kanila imbes na ikaw. Para sa mga aswang na kagaya ko, walang puwang ang mga kagaya mo. Ang dapat sa'yo ay dinidikdik ng buhay. Ang dapat sa'yo ay mamatay. Tumigil ka na. Ang dami mong satsat. Ang baho ng bunganga mo. Simulan na natin ang laban na to. Agad na sumugod si Mang Delpin sa kalabang aswang. Hawak ang kanyang matalas na itak. Iwinasiwas niya ang itak sa ere at bawat pag-atake niya sa kalaban ay naiiwasan ito at nakakaganti ng kalmot sa kanyang katawan. Bumagsak ng pasadsad sa lupa si Mang Delpin na agad naman na nakita ng anak nitong si Atong. Kaya ang bata naman ang lumaban sa aswang. Hindi nakaiwas ang pinuno ng mga itim na asbo. Tinamaan ito ng sipa ni Atong. Pasadsad itong bumagsak sa lupa. Kaya naman, wala nang inaksayang oras si Atong. Dumukot siya ng asin sa bulsa at isinabo yun sa pinuno ng mga aswang na asbo. Aray ko! Ang sakit! Tama na! Hayop kang bata ka! Tama na! Hayop ka rin! Hindi ka lang hayop! Demonyo ka pa! Kulang pa yan sa pagpatay mo sa nanay ko! Hayop kang bata ka! Lintik ka! Titirisin kita! Papatayin kita! At tatantarin ko katawan mo ng pinong-pino at ipapakain ko sa mga alagad ko! Biglang naglaho ang aswang at sa muling paglitaw nito ay saktong sakal-sakal na nito sa leeg ang batang si Atong. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang paa sa lupa. Subalit hindi siya tumigil. Isinaboy niya sa mukha nito ang asin. Kaya naman nabitiwan siya nito. Samantala, mabilis na bumangon si Delphin nang makitang bumagsak ang kanyang anak mula sa pagkakasakal ng pinuno ng mga aswang na asbo. Mabilis pa sa kidlat na naisaksak niya ang itak sa tiyan nito. Lumiwanag ang talim ng kanyang mahiwagang itak. Bumulwak ang kulay itim nitong dugo. Nang makita ni Atong na nasaksak na ng kanyang ama ang pinuno ng mga aswang na asbo, bumangon siya at lumapit sa mga ito. Hinawakan niya ang tigkabilaang braso ng aswang at ang liwanag mula sa kanyang suot na agimat na kabayong dagat. Unti-unti yung pumasok sa katawan ng asbo dahil sa malakas na enerhiyang bumalot sa katawan ng aswang. Nawala ang pagkaaswang nito at bumalik sa pagiging tao. Yun ay walang iba kundi ang may-ari ng tindahan na si Aling Emily. Siya ang pinuno ng mga aswang na asbo. Gulat na gulat naman ang mag-ama sa kanilang natuklasan. Hayop ka! Demonyo ka, Emily! Ikaw pala ang pinuno ng mga aswang na asbo. Ikaw din ang dahilan kung bakit kami nakarating sa baryong ito.
Dahil gusto kong magbago ang isip nila na totoong masama ang mga tao na dapat silang maging kagaya ko. Patutunayan ko na nagkamali sila na pinaniniwalaan. Papatayin ko silang lahat dahil sa pagtatakwil nila sa akin. Papatayin ko silang lahat. Tumahimik ka! Dapat lang sa'yo na itakwil dahil masama ka nila lang. Nagpakain ka sa kampo ng kadiliman. Hindi! Hindi ako masamang nilalang. Hindi ako masamang nilalang. Muling nagbago ang anyo ni Aling Emily. Inatake nito ang mag-ama, ngunit maagap na nakakilos ang batang si Atong. Ginamit niya ang agimat niya at idinikit niya yon sa dibdib nito. Lumakas ang liwanag sa suot niyang kwintas at sa isang iglap, lumitaw ang malaasido na ulan na pumatak sa katawan ni Aling Emily. Hindi pa nasiyahan si Atong. Inubos niya ang asin sa katawan nito at sinundan naman ni Mang Delfin ng pagtaga sa leeg mismo ng aswang. Nagkikikisay ang katawan nito hanggang sa matunaw at nasunog hanggang sa maging abo. Nang mga oras na yon ay natalo ng mabubuting aswang ang mga alagad ni Aling Emily. Bagamat marami rin ang nasawi at nasugatan, hindi na nila maitago ang labis na kaligayahan ng mga sandaling yon sa kanilang mga puso dahil sa wakas nakalaya na sila sa masasamang nilalang na patuloy na nanggigipit at nagiging banta sa kanila. Mga kasama, makinig kayong lahat sa akin. Nais kong magpasalamat sa inyo. Kasama ng aking anak na si Atong. Ako si Delfin, na apo ni Lolo Felix, ay taus-pusong humihingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Ginulo ko ang pananahimik ninyo sa baryong ito. Patawarin niyo sana ako. Pagkatapos sabihin yon ni Mang Delfin, lumapit si Kapitan Lando sa kanya at nakangiting nakipagkamay. Niyakap naman ito ang batang si Atong. Kalimutan na natin yon, Delfin. Maraming salamat sa iyo, Delfin, at sa iyong anak na si Atong. Iniligtas nyo ang mga nakatira rito mula sa mga masasamang aswang na asbo. Maraming salamat din po, Kapitan. At pasensya na po kung hinusgahan kita kagad. Hindi ko naisip na kaya nyo kami pinagtatabuyan ng aking anak noon ay para iligtas lang din sa mga aswang. Muli po, Kapitan, humihingi ako ng paumanin sa aking kapangasan. Mula sa kanilang kinatatayuan ay bumalik sa dating anyo bilang tao ang mga aswang na nakatira doon. Naluluwa ang mga ito na nagpasalamat kina Delfin at Atong. Simula sa gabing ito, mga kasama na ako ni Kapitan Lando na magbabantay sa baryo nyo. Pinapangako ko yan. Hindi ko nahahayaan na merong papasok na maglalako ng asin sa lugar ninyo. Mabuhay ang mag-ama, mga kasama! Mabuhay ang bagong simula ng katahimikan sa baryo natin! Mabuhay sina Delfin at Atong! At mabuhay tayong lahat! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga taong natulungan ng mag-ama. Walang katumbas na saya ang naramdaman ni Mang Delfin nang makita ang mga ngiti sa labi ng mga tao na naninirahan sa baryo ng Anapuri. Pagkatapos ay nagpaalam na silang dalawa sa mga ito. Sakay ng kabayo, umalis sila sa baryo ng Anapuri, dala ang ngiti sa kanilang mga labi na punong-puno ng panibagong pag-asa para sa kapayapaan ng lahat. Simula ng gabing yon ay muling bumalik ang katahimikan sa baryo na bawal ang asin.
wala na rin namatay na lalaking biktima ng mga aswang sa baryo ng Bunti. Si Atong na tuluyang gumaling sa sakit sa baga ay muling nagpatuloy sa kanyang pag-aaral, habang si Mang Delphi naman ay naglalako pa rin ng asin at itinuloy ang paggawa ng mga agimat na ipinapamahagi naman niya sa mga taong may mabubuting kalooban. Si Lolo Nilo na paminsan-minsan ay bumibisita sa mag-ama ay palagi na nilang nakakasama sa hapunan. Kung minsan ay kasama rin ito si Kapitan Lando na masaya sa pagkakaroon ng bagong kaibigan. Napatunayan ng mag-ama na hindi lahat ng mga aswang ay masasamang nilalang at banta sa sangkatauhan. Hindi lahat ng tao na nagpapakita sa kanila ng kabutihan ay matatawag na kakampi, dahil baka sa bandang huli nagtatago lamang sila sa maskara upang maikubli ang totoong anyo ng kanilang kasamaan. Para sa mag-ama, ang pagiging mabuti ay walang pinipili. Ganon din ang pagtulong sa kapwa. Walang dapat piliin kung kaya naman tumulong ng walang kapalit. Yun ang isa sa mga aral na hinding-hindi makakalimutan ng mag-amang naglalako ng asin sa baryo. At nangako sila sa kanilang sarili na gagamitin nila ang pagiging antingerong maglalako ng asin upang ipagtanggol ang kapayapaan laban sa mga kampon ng kadiliman.